Kumusta ka? Mara sa ating pag-uusap na yon, may ibinahagi ka sa aming isang napaka-interesanteng sulatin. At sa totoo lang, may isang tanong doon na talagang tumatak sa isip ko. Oh, sige. Ano yun? Dito tayo magsimula. Paano nga ba minana ng ikalawang persona ng Diyos ang espasyo at panahon? Kasi 'di ba ang bigat ng tanong na 'yan. At gagamitin natin yung pamilyar na kwento ni Jose para ipaliwanag 'yan. Tama. Yun mismo yung core ng material. Ang ginagamit niyang approach ay, alegorya o talinghaga. Kumbaga, lahat niyan nangyari kay Jose mula pagiging paborito, pagkahulog sa balon, hanggang sa pag-angat niya sa Ehipto. Lahat 'yun may katumbas. Oo, lahat yun ay anino, parang simbolo ng mas malaking kwento. Yung buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang sentral na ideya, yung paglalakbay ni Jose, parang salamin lang ng paglalakbay ng ikalawang persona Mula sa pinakamababa. hanggang sa pinakamataas, mula sa pagpapakababa hanggang sa pagtataas. Okay, sige. Himayin natin yan. Kasi maraming detalyeng kailangang tingnan. Simulan natin doon sa sa pinakadramatikong parte ng simula niya, yung pagkahulog niya sa balon. Naalala natin yan sa Genesis. Dahil sa inggit, inihulog si Jose ng mga kapatid niya sa isang tuyong balon tapos binenta bilang alipin. Ayon sa source, itong balon na to na walang tubig, sumisimbolo na sa Hades. Oo, Hades. Teka, pag sinading Hades, ano to? Impyerno ba agad? O iba yung paggamit ng salita dito sa sulatin? Magandang tanong yan kasi mahalaga yung distinction. Ayon sa teksto, hindi ito yung lawa ng apoy, hindi yung final na parusa. Okay, so ano siya? Mas tinitingnan siya bilang parang isang lugar ng pagkakakulong, isang estado. At yung pagiging tao ng ikalawang persona, yung pagkakatawang tao niya bilang si Adan, kumbaga yun yung pagpasok niya sa kulungan yon. So yung mismong katawang lupa, yun na yung parang pagkakakulong sa Hades. Gets ko. Ganun nga. At yung pagbenta sa kanya bilang alipin. May katumbas din yan, di ba? Parang pamilyar yung detalye. Oo, at napakadirekta ng connection. Yung pagbenta kay Jose, direktang talinghaga yan sa pagiging alipin ng kasalanan ng ikalawang persona. Siyempre, linawin natin. Wala siyang kasalanan. Eksakto. Walang bahid ng kasalanan, inakulang niya yung anyo, yung form ng isang makasalanan. At hindi pa dyan natatapos, di ba? Kasi mula sa pagiging alipin, lalo pa siyang bumagsak. Napunta pa siya sa bilangguan dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Oo, At yan daw yung katumbas ng pag-abandona sa kanya sa krus. Pababa talaga ng pababa yung landas niya. tumpak. Yung pag-ako ng walang salang si Jose sa paratang, yan yung pag-ako ng ikalawang persona sa kasalanan ni Adan na nagresulta sa krus. So yung trajectory, di ba? Mula balon, naging alipin, tapos ngayon, bilanggo, Hades, alipin ng kasalanan, kamatayan. ganon. Pero may isang mahalagang punto yung source dito. Binibigyang diin niya na ang kamatayang at buhay, bale mga nilikha lang yan ng Diyos. Sandali, paano yun? Na ang kamatayan ay isang nilikha lang? Oo. Ang ideya kasi, ang kamatayan hindi siya isang kapangyarihan na katapat ng Diyos. Isa lang siyang kondisyon sa loob ng sangnilikha. Kaya nung dumaan ng manlilikha sa kamatayan, parang dumaan lang siya sa isang pinto na siya rin naman ang gumawa. Hindi siya kayang talunin nito? Eksakto. Mas mataas ang kapangyarihan niya kesa sa mismong konsepto ng buhay at kamatayan. Okay, so mula sa balon, nasa kulungan na si Jose. Akala mo mas malala na, pero dito sa kulungan, may nakilala siyang dalawang tao na ayon sa source, susipila sa buong kwento. Sino tong dalawang to? Dito na nagiling mas detalyado yung alegorya. Sa bilangguan, nakasama niya yung punong katiwala ng kopa at saka yung punong panadero ng paraon. Oo, yung dalawang opisyal. Pareho silang nananginip. At sa ikatlong araw, eksaktong nangyari yung sinabi ni Jose. Yung katiwala ng kopa, pinalaya. Yung panadero naman, binitay. Okay, at dito pumapasok yung isang interpretasyon na medyo, nakakagulat para sa akin. Sinasabi sa source, yung Pharaon dito, Oo. na madalas kontrabida sa Biblia, di ba? Siya raw yung simbolo ng unang persona, ng Diyos Ama.
Paano nangyari yon? Hindi ba't medyo pilit? Valid yung tanong na yan kasi sanay tayo na ang faraon ay kalaban. Pero ang argumento ng sulatin, isipin mo sa konteksto ng kwentong to. Sige. Ang faraon ang may hawak ng sukdulang kapangyarihan. Siya yung may kakayahang magparusa at magpatawad, siya yung nagbigay ng hatol. Sa ganitong pananaw, yung papel niya bilang hari at hukom, akma sa simbolismo ng unang persona. Okay, sige. Subukan nating tanggapin yung premise na yon. Kung ganon, ano naman yung simbolo ng dalawa? Yung katiwala ng kopa na may alak at yung panadero na may tinapay. Medyo halata na yata, no? Oo, napaka-symbolic, di ba? Ang alak, siyempre, dugo ni Kristo. At yung tinapay, katawan niya. Okay. Ngayon, ikonekta natin. Yung pagbabalik sa pwesto ng katiwala ng kopa, sumisimbolo yan sa pagpasok ng dugo ni Kristo sa kabanal-banalang dako sa langit. Yung Holy of Holies. Yung pinakasagradong lugar sa templo na simbolo ng presensya ng Diyos. Tumpak, kaya yung pag-angat niya, yun yung pagbukas ng daan, pabalik sa Diyos para sa kapatawaran. Samantala yung pagbitay sa panadero. Na kumakatawan sa katawan. Yun ang simbolo ng katawan ni Kristo na binitay sa krus. At ang pinakamahalagang detalye, lahat to nangyari sa ikatlong araw. Direktang tumutukoy sa muling pagkabuhay. Eksakto. Ang konklusyon ng source, yung dugo ni Kristo ang siyang naglinis at nagtubos. Hindi lang sa tao, kundi sa buong espasyo at panahon. Okay, so dugo ang nagtubos. Mhm. Pero eto ang tanong, ano ba talaga ang tinutubos? Dito ako pinaka-curious sa buong material. Kasi may sagot siya na hindi ko pa narinig dati. At dito talaga nagiging malalim ang usapan. Sabi sa teksto, ang target ng pagtubos ay hindi yung mga kasalanan mismo. Hindi yung mga maling awa. Hindi. Ang target ay yung mismong pinangmulan nito, ang malayang kalooban, ang free will. Teka, hinto muna tayo dyan. Kasi yan yung aha moment para sa akin. Akala ng marami, kasama na ako, ang tinutubos ay yung mga ginawa nating mali. Yung mga utang. Oo, yun ang common na pagkaintindi. Pero ang sinasabi dito, ang tinutubos ay yung mismong kakayahan nating magkasala. Parang sa computer, hindi mo lang dinidelete yung virus, inaayos mo yung operating system para hindi na siya mapasukan ulit. Ganun ba? Perpektong analohiya yan, ganun na nga. Ang paliwanag kasi ng sulatin, isipin mo na ang free will ay parang hari. Okay, isang hari. Nakatira siya sa kaluluwa. At yung katawan, yun ang lingkod na gumagawa ng utos. So kahit yung katawan ang gumagawa ng kasalanan, ang utos ay galing sa hari. Galing sa kaluluwa. Oo. Kaya para matigil ang problema sa ugat, hindi sapat na parusahan lang yung katawan. Kailangang tubusin o bilhin pabalik yung mismong hari, yung free will. Napakalinaw na yan. So, paano naman yung mga bagay na naaapektuhan ng kasalanan pero wala namang free will? Alimbawa, yung kalikasan o kaya yung mga anghel, kasama ba sila? Oo, at sinasagot yan ng sulatin. Kinikilala nito na buong sanglilika ay nadumihan. So lahat yan, lupa, hayop, kahit yung mga anghel, nililinis din. Pero hindi sila yung main target. Tama, parang collateral cleaning kumbaga. Ang sentro ay ang malayang kalooban kasi yun ang may kakayahang magdulot ng kasalanan at ito ang pinakamahalaga. Ang layunin ng pagtubos ay hindi lang para patawarin yung nagawa na, kundi para tuluyang alisin yung posibilidad na magkasala pa sa hinaharap. Para hindi na maulit yung pagbagsak. Eksakto, tinitiyak na hindi na mauulit. So, pagkatapos matubos ang free will, ano nang kasunod? Balik tayo kay Jose. 2 taon siya sa kulungan na ayon sa source, ibig sabihin nasa 3 taon na siya. Oo, yung timing, di ba? Tapos, biglang may nangyari. Mula balon, bilangguan, at ngayon, papunta na siya sa Palasyo. Ito na yung kasukdulan ng alegorya. Sa 3 taon, ipinatawag siya ng faraon. At dahil sa karunungan niya, itinaas siya bilang pangalawang pinuno ng buong Ehipto. At yan ang simbolo ng muling pagkakabuhay. Oo. Yung pag-angat ni Jose mula bilangguan tungo sa kapangyarihan, yan ang muling pagkakabuhay ng ikalawang persona sa 3 araw. Dito na siya opisyal na ideklara bilang anak ng Diyos na may kapangyarihan. At minana niya yung pangalan na higit sa lahat ng pangalan. At dito na papasok yung tanong natin sa simula, ito ba yung ibig sabihin ng muling minana niya ang espasyo at panahon? Medyo abstract kasi yung konsepto. Eksakto.
Yun na yun. Ang pagmamana sa espasyo at panahon ay pagkakaroon ng ganap na otoridad sa lahat ng nilikha. Sa lahat. Walang sulok sa universe, walang sandali sa timeline na hindi sakop ng kapangyarihan niya. At ang pinakamagandang simbolo niyan sa kwento ay yung ibinigay ng paraon yung singsing niya kay Jose. Yung signet ring. Yan yung simbolo ng otoridad ng hari, di ba? Kung hawak mo yan, parang salita na ng hari yung salita mo. Ganun na nga. Kahit si Jose ang namumuno, ginagawa niya yon sa ngangalan at sa ilalim ng otoridad ng paraon. At ganun din ang turing sa relasyon ng ikalamang persona sa unang persona. Namumuno sa ngalan ng Ama. Oo. Yung buong paglalakbay mula sa sukdulang pagpapakumbaba, nagtapos sa sukdulang pagtataas at pagmamana ng lahat. Ngayon, may isang malaking tanong na siguradong papasok sa isip ng nakikinig. Kung ang ikalawang persona ay Diyos na mula pa sa simula may kapangyarihan na, bakit kailangan pa ng buong proseso ng krus? Oo. Bakit di na lang niya gamit yung divine authority niya para ayusin lahat? Yun. Bakit pa dumaan sa ganitong kahirap na proseso? Yan yung pinakapuso ng tanong. At tinalakay yan ng source. Ang sagot daw ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan. Tungkol ito sa katangian ng relasyon. Relasyon ng manliliha at ng nililiha? Tama. Ayon sa teksto, lahat ng nilikha, kasamang mga anghel, obligado namang sumunod sa Diyos, di ba? Utos ay utos. Kung sinabi niyang tumalong ka, tatalon sila. Pero Ano? Anong nabago ng krus? ipinakita ng krus yung sukdulang pag-ibig at katarungan ng Diyos, sa paraang nakikita at nauunawaan ng lahat. Bago yun, yung pagsunod nila, baka dahil lang sa tungkulin. O obligasyon o baka takot? Pwede, relasyon ng amo at alipin kumbaga. Hindi siya nakabase sa tunay na pagmamahal na galing sa pag-unawa sa puso ng Diyos. So, binago ng krus yung mismong dahilan ng pagsunod? Mula sa kailangan kong sumunod, naging gusto kong sumunod. Ganun ba? Yun na yun. Mula sa pagsunod ng alipin, naging pagsunod na bunga ng pag-ibig at paghanga. Parang ipinakita ng Diyos ang puso niya sa buong universo. Ito ako. Hindi lang ako makapangyarihan, ako ay pag-ibig. Grabe! At ayon sa teksto, at dito na nagiging mas kontrobersyal, hindi pa raw tapos ang prosesong yan. Paanong hindi pa tapos? Hindi ba sapat na ang krus at muling pagkabuhay bilang ebidensya? Sapat yon bilang pangunahing patunay. Pero sinasabi sa sulatin na ang mga mananampalataya at ang simbahan ang kukumpleto sa pagpapakitang ito. Tayo? Paano? Ang ideya ay, yung buhay natin, yung pagpili nating mahalin ng Diyos sa gitna ng hirap, yung pagpapatawad natin sa isa't isa, ito yung nagiging buhay na patotoo. Yung Exhibit B, kumbaga. Na nakikita ng mga anghel? Oo, at sa pamamagitan niyan, anumang natitirang duda sa isip ng mga anghel tungkol sa kabutihan ng Diyos, tuluyang maaalis. At kapag nangyari yan, doon na magwawakas ang posibilidad ng kasalanan magpakailanman. Dahil nakita na ng buong sangkalangitan ang buong kwento ng pag-ibig ng Diyos mula sa krus hanggang sa buhay ng mga anak niya. Oh, Grabe, napakalalim. So, bilang pagbubuod, sinuri natin kung paano ginamit ng source na ito ang kwento ni Jose mula sa balon, bilangguan, hanggang palasyo bilang isang napakadetalyadong alegorya. oo. Ipinapakita nito kung paano ang landas ng pangpapakababa at sakripisyo ang naging paraan para mamanahin ng ikalawang persona ang buong espasyo at panahon. At yung mga susing ideya na dapat tandaan ng nakikinig. Bale, 3. Una, ang tinubos ay hindi lang yung kasalanan, kundi yung mismong free will para alisin ang posibilidad na magkasala pa. Pangalawa, yung simbolismo ng dugo at katawan. Sakripisyo at pagbukas ng daan pabalik sa Diyos. Tama. At panghuli, ang krus. Yun ang nagbago sa relasyon. Mula sa pagsunod dahil sa obligasyon, tungo sa pagsunod dahil sa pag-ibig.
At ito ang iiwan naming tanong para sa iyong pagninilay. Binangit sa source na ang pagpapakita ng pag-ibig at katarungan ng Diyos ay kukumpletuhin ng mga mananampalataya na siyang mag-aalis ng duda sa mga anghel. Kung ang krus na nga ang pinakamatibay na patunay, ano sa tingin mo ang espesipikong papel na ginagampanan ng patuloy na pagkilos, pagpapasya at pamumuhay mo sa kosmiko at espiritual na pagpapatunay na ito? Sa madaling salita, paano nagiging bahagi ng dakilang kwentong ito ang sarili mong kwento?